Praise the Lord. Thank you so much. Let's pray. Father God in heaven, here we are, O Lord, your people, your daughters, Father God, humbling ourselves before you as we once again be filled, O Lord, with thy word. Lord, just let the power of the Holy Spirit to teach us, to speak unto us, O Father God, and open our spiritual understanding that we may able, O Lord, to grasp everything that you are about to let us understand and learnings, Father God, for each one. Hide me behind your cross, O Lord, and let your name alone be glorified. We thank you in Jesus' name. Amen. Amen and amen. Muli po isang mapagpalang hapon sa bawat isa sa atin dito. Ganon din po sa mga kapatiran pong naka-join sa atin online. Amen. Maraming salamat dahil we are starting this month in the presence of the Lord. Amen. At it is April 1. Sabi nila, April Fools. Ano pa? Start of the Holy Week. It is Holy Week. Amen. But before we understand what is Holy Week, let us see first. Tignan po muna natin, intindihin po muna natin kung ano yung pangalan ng sineselebrate o yung inaalala natin during Holy Week. Amen? The name above all names, sabi po niya dyan, mga kapatid. Alam niyo po, malaking bagay ang pangalan. May impact po ang pangalan. Pati nga ang pangalan mo, di ba? Hindi ka naman lilingon kapag hindi mo pangalan yung tinawag, tama? O hindi mo naman inaangkin yung pangalan ng katabi mo na, ay, ako si, hindi naman pwedeng magpalitan kayo ng pagkatao or ng pangalan. Kasi that is your given name. Amen? Yan po yung ibinigay na pangalan sa inyo. At kapag marinig po ninyo yung pangalan ninyo, ay alam ninyong kayo yun. Amen? At ganoon din po sa lipunan. May mga kilalang pangalan na kapag narinig natin, ay, yung mayaman yan. Ay, yan yung artista na idolo ng mga tao. Ay, ito yung bida sa pelikulang ito. Kaya malaki yung impact ng pangalan. May pangalan na maganda ang naririnig mo sa kanila or about sa pangalan ito. May mga pangalan din na kapag binanggit or sinabi, ay iba ang mapapakinggan mo. Sasabihin lang, ay, yan yung pangalan na sila yung mga ganito, sila yung mga bad influence sa lipunan. May mga ganon. So, sa pangalan natin dito sa mundo, ay may kanya-kanya, yan yung nagdadala ng identity mo. It is your identity na ikaw yan, nagsasabing ikaw yan, at pangalan mo kapag sa lipunan, in the group of people, ay makikilala ka ng mga tao dahil sa pangalan na yan. Ngunit, mga kapatid, dito po sa mundo, may pangalan po na alam ko pong lahat ng mga tao, alam ang pangalan na yan by name alone. But we do not know kung sino ba talaga ang tinatawag sa pangalan na yan. Kung ano ba talaga siya, kung sino ba talaga siya, bakit siya tinawag na ganitong pangalan? Bakit kapag sinasabi nila yung pangalan, mag-iiba ang reaksyon ng mga tao? Bakit pag nabanggit ang pangalan ito, bakit parang walang narinig or parang umiiwas ang mga tao? Amen? So the Holy Week, it speaks of love. Pag-ibig po yan. Simbolo ito ay pag-ibig na hindi yung usual na alam natin tungkol sa pag-ibig na binigyan ng flower, binigyan ng chocolate, trinit doon sa mamahaling restaurant or nag-vacation. Hindi po yun. The Holy Week is about the death, about the crucifixion of Jesus Christ. At His death is love. Ay, may ganun pala na ang pagkamatay ay pag-ibig. Yes, because His death is the message of God's love and Jesus' love unto us. Amen? Kaya we are going to understand, kilalanin po natin yung taong yun na na-crucify
yun na simbolo ng pag-ibig ng Diyos sa kanyang mga nilalang. Amen? So the name above all names. Ito po, ang mga pangalang mababanggit or ang mga pangalang ito ay it highlights the divine nature. The divine nature, yung spiritual na pagkatao o yung buong pagkatao ng taong ito o ng may-ari ng pangalan ito. At hahatiin po natin ang mga pangalan ito sa tatlo kasi napakaraming pwede nating sabihin sa kanya. But these are just few of them. And ito po yung parang nangingibabaw na mga pangalan. Amen? Na tawag natin sa kanya. So mahahati po yan sa tatlo. First is the key names. Kapag sinabi natin key, saan ginagamit ang key? Susi. You used to open or to unlock the door para makapasok ka. Para may access ka sa loob. Amen? May access ka sa lugar. O may access. Di ba kayo din sa mga amo ninyo? Hindi kayo makakapasok kung hindi yan masususihan. At kapag pumasok kayo doon, may access na kayo sa lahat ng nandun. Amen? Mga gagamitin nyo sa pagtatrabaho, may access na kayo kasi nakapasok na kayo. Okay, so the first group is, this is our means of access. Our means of access. Kung paano natin ma-access ang Diyos, ang Panginoon sa ating buhay. This is how we access this name. Amen? How we access, paano natin, ganun din, how He access in our life. Kung paano siya nakapasok sa ating buhay at maikontrol niya ito. Amen? Ma-guide niya ang buhay mo, kapatid. So first, okay, is the word Jesus. Kapag kaya narinig natin ang salitang Jesus, kaya nga walang may pangalan ng Jesus, ano? Ay meron sa Macau. Si Christian Jesus. Christian na nga. Jesus pa. But still Christian Jesus. Wala sigurong taong maka-bear ng pangalan na Jesus lang talaga. Kasi meron? May pangalan Jesus lang? Oh, praise the Lord. And I believe even the character is just like the character of Jesus. No? Ay, yun ang masaklap. Kasi kapag sinabi natin Jesus, you know that He is perfect. Diba? Ayan. So, Jesus or Yeshua, sabi niya dito. Matthew chapter 1 verse 21. Jesus or Yeshua means, she will give birth to a son and you are to give him the name Jesus because he will save his people from his sin. Ano po ang ibig sabihin ng Jesus na ito? Savior, mga kapatid. Yan po yung nabasa natin. Because he will save his people from their sin. Jesus, this name, Jesus, save you and me from our sins. The name Jesus, it portrays the whole mission. Amen? His whole mission. Yung mission niya. Kaya siya naipanganak. Kaya siya nabigyan ng pangalang Jesus. Kaya siya namatay. Ay dahil yun ang mission niya sa mga tao o dito sa mundong ibabaw. Jesus itself is His mission to save people. To save you and me. Yeshua. Okay, number 2. Pangalawa po is Christ or Messiah. Christ or Messiah. John chapter 1 verse 41. Ang ibig po niyang sabihin, the first thing Andrew did was to find his brother Simon and tell him, we have found the Messiah. And who is that Messiah? That is the Christ. Okay, so ang ibig pong sabihin ng Christ or Messiah, mga kapatid, is anointed one. Anointed one. He was anointed by God to fulfill His mission here on earth to save us. Amen? So when we access the name of Jesus, we can be anointed also.
Mapupuspos din po tayo. We will be anointed. Kaya nga, di ba, yung mga I will anoint you through the oil. Mga ganon. You will be anointed. When we access Jesus Christ in our life, we will be anointed. Amen? Just speak the name, Christ, Messiah. Sabi nila, bakit Jesus yung nasabing pangalan, bakit may Christ? May mga ibang nagsabi, apelyido niya yung Christ. Apelyido daw niya yung Christ. Kasi sinasabi natin, Jesus Christ. Oh, that's one name po yun. The Savior, the anointed Savior, the Redeemer. Amen? Again po, Christ or Messiah means anointed one. Okay, and number 3, Emmanuel. Emmanuel is letter I. Letter I, double M. Isaiah chapter 4 verse Isaiah 7:14, mga kapatid. Ano ang sinabi niya dyan? Therefore the Lord Himself will give you a sign. The virgin will be with child and will give birth to a son and will call him Emmanuel. Ano po ang ibig sabihin ng Emmanuel? God with us. Pag kinakanta natin ito, God with us, so close to us. So when we come to Jesus, we will access Jesus, o may access tayo sa Kanya. He will be with us. Mananahan po siya sa atin. Kasama po natin siya. Saan ka man papatungo, anuman ang gagawin mo, nandyan siya kasama mo. Amen. Kasi God is with you. Sabihin mo dyan sa katabi mo, God is with you. God is with us. So close to us. Emmanuel. Yun. Oh, yan, tama po. Emmanuel. God with us. Number 4, mga kapatid, He is the Word. Capital W. Kaya kapag nagbabasa po kayo ng Biblia, ayan po, may word na capital W, may word din na small. So kapag naka-capital po yan, mga kapatid, iisa lang po ang tinutukoy niyan. Walang iba po, si Hesus Kristo. Ayan, basahin natin. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. In the beginning was the Word. The Word of the Lord, this one. This is the Word of the Lord. Na sinasabi nila, may mga pilosopo na, ay, pumasok pala si Jesus sa Biblia. Tapos siya yung nandun. No? Yung tinutukoy po niya na siya yung ano yung tawag din? Nagkatawang tao, yung salita ng Diyos upang ipakita or kaya yung buhay mismo ni Hesus Kristo ay mensahe po yan sa bawat isa sa atin. Kung paano po siya nabuhay, even po kung paano siya na-conceive, that is a message to everyone, the power of the Holy Spirit. Nung ipinanganak siya sa sabsaban, it is also a message na the humility, a message of humility. Nung habang lumalaki siya na pumupunta sa templo at nakikinig sa mga salita ng nakikinig sa mga priest, and even nung dinedicate siya, pinadedicate siya, is a message. Lalong-lalo na nung nagpabautismo siya mismo at ginawa na niya ang kaniyang misyon. Nung namatay is also a message. So ganun po, buong buhay ni Hesus Kristo, mensahe, it is a word for us. Amen? It is a message for us. Meron tayong sinabi nila, messenger. He is the messenger. Kasi siya yung nagtatawang tao upang i-message, ibahagi, turuan ang mga tao, ibahagi ang salita ng Diyos. Amen po ba? Ayan. So, the word means active revelation of God. Active and living revelation of God to human being. Yung buhay niya po mismo ay revelation na ang Diyos ay totoo, na ang Diyos ay nagtatrabaho sa buhay natin. Pang-anim po, natawag sa Kanya, Son of God or Son of Man. Ito po ulit, kapag nakita natin yung capital S, ibig sabihin po niyan, si Jesus Christ po ang pinag-uusapan dyan.
Amen? The angel answered, "The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. The Holy One," so the Holy One to be born will be called the Son of God. Ayan. Will be called the Son of God. Kasi totoo nga na siya ay anak ng Diyos, na siya ay ipinanganak dito sa mundong ibabaw. That's why He is called the Son of God. Diba sa atin? Ay, anak ni Petra yan. Anak ni Miriam yan. At kapag sinabi nilang anak ni Miriam, alam mo na ikaw ang tinutukoy. Kung mag-isang anak ka lang, alam mong ikaw yung tinutukoy. O kung dalawa kayo, maaaring isa sa inyo ang tinutukoy na anak ni Miriam. At hindi mo pwedeng sabihin, ay ako yung tinutukoy, kung ibang pangalan ng magulang ang kanilang sinabi. Amen? But when we hear the word Son of God, ay alam natin, si Jesu Cristo yan. Amen? And next, Lord. Son of God or Son of Man, Luke 1:35. Nabasa ba natin yun? Ayan. And then, Matthew 20:28. Just as the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. Si Jesu Cristo po hindi nagkatawang tao upang pagsilbihan siya ng mga tao. Pagsilbihan siya ng mga taong pinupuntahan niya at binabahagian ng salita. Hindi po. Yung sinasabi po niya dyan, He came to serve. He came to serve and to give His life as a ransom for many. Yung katawan niya po mismo, ang ginamit niya upang manilbihan sa mga tao. Sa papaanong paraan po siya nanilbihan? Yun, pagpunta sa iba't ibang lugar upang ibahagi ang good news, sabihin ang gospel sa kanila sa pamamagitan ng katawan niya mismo. So, ganun pala ang mensahe na even we who are following Jesus Christ, we use kaya sabi nila, our body, offer our body as a living sacrifice. Amen? Offer it to God na gamitin ng Diyos upang manilbihan. Kasi sabi niya rin sa kanyang salita, when we serve others, we are serving God. Amen. So doon po yung example na pinakita ng Son of Man na ito, na manilbihan. Manilbihan siya sa mga tao. Hindi po siya yung masisilbihan. Kasi it highlights His divinity and humanity. Amen? Divinity and humanity. Okay, number 6, Lord. Number 6, He is called Lord. John 21 verse 7. This pertains of divine authority. Diba? Yung mga napapanood natin when it comes to about kingdom or castle. Anong tawag nila, sinasabi nila doon kapag pupunta sila sa hari? Here I am, my Lord. Panginoon. Then the disciple whom Jesus loved said to Peter, "It is the Lord." As soon as Simon Peter heard him say, "It is the Lord," he wrapped his outer garment around him, for he had taken it off and jumped into the water. Okay, so the Lord na sinasabi po nito, His disciples na sina Peter, Simon Peter, na naging kasama nila si Jesu Cristo. Hindi pa nila nakilala na nakasama na nila ng ilang araw, ilang linggo. Pero nung siya ay nag-resurrect, namatay at nag-resurrect siya, nagpakita sa kanila, hindi nila ma-identify na He is the Lord. He is the Lord na kanilang nakasakasama. Amen? Lord, the Lord, siya ang Panginoon na ating tinatawag. Lord, here I am. Lord, forgive me. Lord, heal me. Amen? He is the Lord. Siya ang Panginoon ng buhay mo. Siya ang Panginoon natin. Siya ang Panginoon ng buong mundo na sinisilb na kung kanino tayo nananalangin,
kung kanino tayo tumatawag, kung kanino natin ibinibigay ang awiting papuri. Even our very own life, sa Kanya natin ibinibigay ang pagpupuri sa araw-araw ng ating pamumuhay. Ang pagpupuri po, kapatid, ay hindi lamang sa awiting papuri. Amen? Ang buong buhay po natin, everyday, our actions, kung paano tayo kumilos, yung trabaho po natin ay, ano ang tawag doon? Yun po ang pagpupuri natin sa Panginoon or sa Diyos. Amen? And only the Lord deserves to be praised, to be worshipped. Lord lamang ang pinupuri. Pero makikita natin dito mamaya na may tinatawag ding Lord of Lords. And number 7, He is the Alpha and Omega. Revelations chapter 1 verse 8. I am the Alpha and the Omega, says the Lord God, who is and who was and who is to come, the Almighty. Amen? So He is the beginning and the end. Simulat sa pool, nandyan na siya. Hanggang sa katapusan, siya pa rin ang nandyan na huhusga sa bawat isa. Simulat sa pool, in the beginning, was the word yung nabasa natin. Yung salita ng Diyos kung paano niya binuo ang mundo. Nandun na mismo si Hesus Kristo. Amen? Sa simula hanggang sa pagdating niya, hanggang sa end of the world, na tinatawag natin, or end times, siya pa rin ang hulihan. He is the beginning, at siya rin ang huli. The beginning and the end. Amen? So that is the key names, o yung kung paano natin ma-access ang Diyos sa ating buhay, at paano niya tayo in-access. Paano po ang ibig sabihin nun? As our Savior, as our Redeemer, sa ating pagtawag sa Kanya bilang Panginoon, sa ating pagkilala sa Kanya bilang Son of Man, na naging sakripisyo upang tayo ay maligtas. Sa pag-a-anoint sa Kanya. Amen? And we will receive anointing as well if we believe and serve Him and worship Him. Na siya ay nasa sa atin as our Emmanuel. And the word that we are reading, mga kapatid, itong salita po na binabasa natin ngayon mismo, the Holy Word of God, yan po ang access natin sa pangalang Jesus na ating sinasabi. The name above all names. Amen? Okay, pangalawa po, roles. Kung ano yung naging role niya sa buhay mo, sa buhay ko, at sa buhay ng buong mundo. Ano yung naging role niya, kapatid? Number 1, Savior or Redeemer. Yung number 1 kanina, kaya siya tinawag na Jesus. Because His role is a Savior or a Redeemer. That is His mission. 1 Timothy chapter 4 verse 10. And for this, we labor and strive, that we have put our hope in the living God, who is the Savior of all men, and especially of those who believe. Amen? Kaya siya, my Redeemer lives. Kinakanta natin. My Redeemer lives. He is our Redeemer. Without Jesus Christ, without the name Jesus Christ, maaaring wala po tayo ngayon dito. Without the name of that Jesus Christ, amen, the Redeemer of all, maaaring ikaw, kapatid, ay hindi pumunta dito. Hindi mo ina-acknowledge kung sino mang Savior na yan meron sa buhay mo. Ganun po kaya yung mga tao na nasa labas. Maaaring napapakinggan lang nila yung pangalang Jesus, pero hindi maipasok sa isipan. Hindi nila ma-access. Naririnig nila pero hindi nila ma-access yung pangalan mismo na yan. Bakit? Kasi hindi pa nila kinilala siya sa kanilang buhay na maging Panginoon at tanggapin bilang Savior, tagapagligtas nila. Kaya maraming salamat
Dahil kinilala natin siya at nandito tayo ngayon. Amen? Kinilala natin siya, tinanggap natin siya. Kaya ang nandito tayo ngayon, nakikinig, ay isang patunay na ang Diyos na buhay ay nananahan sa iyo at meron sa iyo. Tinanggap mo siya bilang Savior at Redeemer mo. Amen? Job chapter 19 verse 25. I know that my Redeemer lives, and that in the end, He will stand upon the earth. Ito po si Job, nung tinanggal lahat sa kanya, nagkasakit siya, tinanggal ang kayamanan, namatay ang mga anak. Pero ito, tingnan ninyo, kung hindi dahil sa pag-ibig ng Jesus, kung hindi niya kilala yung Savior, yung Redeemer na yun sa buhay niya, maaaring nagpakamatay na siya. Maaaring itinanggi niya na ang buhay niya ay nanggaling mismo sa Panginoon. But he said, I know that my Redeemer lives. Alam ko na ang Redeemer ko ay buhay. That in the end, He will stand upon the earth. Na sa huli, hanggang sa huli, ay nandyan pa rin siya, nakatayo para sa iyo. Kaya ang Diyos, kapatid, hindi ka lang niya dinala dito. Bagkus nandyan siya, nakatayo siya. Ano man ang nararamdaman mo, nararamdaman din niya. Ano man ang pinagdaraanan mo, nakikita niya at alam niya. Kaya walang hindi kayang baguhin o hindi kayang solusyonan when we just call on our Redeemer, who is Jesus. Amen po mga kapatid? Amen. And number 2, Good Shepherd, John 10:11. The one who cares for his people. Sabi niya, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. So tignan ninyo, buhay ang pinag-uusapan dito. Buhay at buhay ng Panginoon ang pinag-uusapan. Bakit maaaring magtatanong tayo, bakit good shepherd? Pwede namang sabihin shepherd lang. Ay, kasi mayroong bad shepherd. Bakit? Ano ba ang character ng good shepherd? Nandyan mga kapatid. He laid down his life for the sheep. He laid down his life for you and for me. Namatay, napalo-palo, na-persecute, dinuraan, ano pa, tinanggap niya lahat ng pasakit na sana'y ikaw po ang makakaranas. Pero dahil yun ang naging role niya sa buhay mo, kapatid, yun ang tinayuan niya, yun ang mission niya sa kanyang buhay dito sa mundo, natanggapin lahat yun para sa iyo. Amen? That is the good being, the good shepherd. Kaya we can say, God is good. All the time, and all the time, God is good. Pero kapag sinusubok na tayo, ang hirap nang sabihin na God is good. Amen? Kahit may pagsubok, kapatid, God is good pa rin. Bakit? Kasi, pasan mo man ang daigdig, nasasaktan ka man, anong tawag doon? You are hurting and painful man yung mga pangyayari sa buhay mo. God is good pa rin. Kasi buhay ka pa, humihinga ka pa, may pag-asa ka pang tumawag. Tawagin siya sa iyong buhay, Lord, you are my good shepherd. You have said that you are my good shepherd. Ano ba ang karakter ng good shepherd? Diba, inaalagaan ang mga tupa, pinapakain, pinapainom, pinupunta sa lilim kapag mainit. Ano ba? Kapag may bagyo, pinupunta sa kulungan, sa shelter. O kaya nga tayo may shelter. Amen? Hindi po sadyang mga bagay na ito kung paano natin tawagin ang mga buildings or ano, ay hindi po sadya yun. Kasi pinapakita lang po natin na tunay ng buhay ang Diyos na Diyos sa'yo. Amen? Buhay siya sa'yo at buhay siya sa pamilyang ito. Amen? Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. So the one who cares for His people. He cares for us. He cares for you. Okay, alalahanin na lang natin kung paano tayo alagaan ang ating mga magulang. Yung mga magulang na nagmamahal sa atin. Mga pastor na nagmamahal sa iyo. Na kahit pinapagalitan ka, ano ba? Kahit pinagsasabihan ka, yan ay galit at pagsasabi na may pag-ibig. Dahil gusto niyang maituwid tayo. Ano?
way, truth, and life. Sabi niya doon sa John 14:6. Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. He is the path to God. He is the path to eternal life. He is the path to heaven. Siya lamang ang tanging daan at nag-iisang daan. Wala nang iba. Hindi ka pwedeng mag-tram papunta sa heaven, kapatid. Or sumakay ng eroplano papunta doon sa heaven. At walang shortcut na papunta sa heaven. Kailangan mong dumaan kay Kristo. Amen? Kailangan mo siyang kilalanin. Kailangan mo siyang tawagin. Ano pa? Kailangan mo sumunod sa Kanya. Dahil, kaya kung ano ang sasabihin niya, yun lang ang gawin natin kung gusto nating makarating doon. Paano nakarating si Hesus Kristo sa langit? Yung dinaanan niya, o kahit sabihin natin papunta sa Golgotha, yung paano, yung way, there was no other way for Him, amen, to fulfill His mission than to experience yung mga kasamaan ng mga tao. Dahil kung hindi po ganun siguro ang pamamaraan, ay baka hindi siya makakarating. Or baka kung gusto niyang i-shortcut, ano yung shortcut na magpunta sa langit na akala ng mga iba? Killing yourself, intentional suicidal. Hindi po yun ang kalooban ng Panginoon. Tanging Diyos lamang po ang may karapatan at may alam kung kailan niya kukunin ang buhay mo. Let us not hindi po intentional na, sige, shortcut dahil ayaw mo nang maghirap, may problema ka. Hindi po ganun ang kalooban ng Panginoon. Kailangan natin malagpasan lahat yun. Amen? At kailangan natin ang kasama, ang karamay, at walang iba, Diyos lamang. Kasi sabi niya, the Good Shepherd, the Redeemer, siya lamang ang kailangan mo. To access heaven, we have to know Jesus Christ. Amen? Amen? So, wag po tayong mag-shortcut. Wag po tayong mag-reroute. Ano pa? Ay, dito ako kasi mas madali ang daan dito. Hindi po pwedeng ganun. Ano man ang sinabi ng Diyos na daraanan mo, kung si Hesus Kristo ang sinabi niya, kay Hesus Kristo lang. Wala nang iba. Amen? Wala nang iba. He is the only one, anointed one, na tanging daan na makarating ka sa Diyos Ama. Amen? Ano pa? Number 4, Lamb of God. John 1:29. Ano ang lamb? Anak ng sheep. Noon, ginagamit nila ang lamb sa pag-o-offer. Diba? Yung kakatayin nila, paaapoyan, and then they will offer. Maalala ninyo si Moses? When God asked him to offer yung anak niyang sorry, Moses. Oy, nakikinig sila, very good. Si Abraham pala yun. Alam ko walang magsasalita. Si Abraham, when God asked him to offer Isaac, pero alam ni Abraham, sino ba naman ang mag-aanak? Pinag-pray mo ng ilang taon, tapos biglang babawiin din sa'yo. So, Abraham knows his God. Kilala ni Abraham ang Diyos niya. And then, during the time na ilayat na itin-knife kan Isaac, nagsalita ang Diyos sa kanya. And then, yun, may provide ang Diyos na lamb for Abraham to offer. Tayo po mga kapatid, Jesus Christ offered His life. God gave His one and only begotten Son as a lamb, as a sacrifice. Ano po ang ibig sabihin? Ano ang ibig sabihin ng sakripisyo? Ibibigay mo kahit masakit sa'yo. Ibibigay mo kahit mahalaga sa'yo. Dahil ito lang ang tanging paraan. Siya lang ang tanging daan upang ma-redeem at ma-save ang mga tao. Kaya ibinigay niya. Amen? The next day, John saw Jesus coming toward him and said, "Look, the Lamb of God who takes away
the sin of the world. Praise the Lord. Sabi ni John, while Jesus is approaching, sabi niya, Jesus coming toward him and said, "Look, tignan niyo, the Lamb of God who takes away the sin of the world." Kasi siya yung nagsakripisyo, siya yung nai-sacrifice, siya yung buhay niya ang nai-offer para masave ka. Amen? To take away, sabi niya dyan, to take away the sin of the world. Hindi to take away the sin of your name only, kundi buong mundo. He took away the sin. Amen? Pero, hindi yun basta nangyari. Kailangan siya mismo, yung buhay niya mismo ang maibigay. Yung buhay niya mismo ang mamatay. Yung buhay niya mismo ang mai-offer upang tayo ay masave. Kasi kung hindi si Jesucristo ang mai-offer, di ba, meron din sa Biblia yung sinabi niyang, may awit din yun ni Jesus, nagbiro sa bilangin. Iti umno no umiso mamamsed iti lububong awan iti makita na. That's why the life of Jesus, the name of Jesus in your life means a lot. Amen? Means a lot. Malaki. Madakkel ti kaipapanan ni Jesucristo iti biyak mo kagsat. Angas mo pa ilang tagta, yung kalakasan mo ngayon, nandyan na nakaupo, nakikinig sa mga nasa online, ay Diyos lamang, sa Kanya lamang ang pasasalamat at papuri. Dahil kung hindi dahil sa Kanya, wala ka dyan, wala tayo dito. Amen? Okay, susunod po. Okay, so sabi niya dyan, sacrifice for sin. Lamb of God means sacrifice for sin. And number 5, Wonderful Counselor or Mighty God. Ito naman po is yung wisdom. Wonderful Counselor. May time po ba, kapatid, na ikaw ay anong tawag doon, yung naguguluhan, parang hindi mo na alam ang gagawin mo? Sabi niya dyan, the name above all names, tawagin mo lang ang Panginoon. He will counsel you. Ibibigay niya ang advice na kailangan mo. At alam mo kapatid, hindi i-advise ng Panginoon na magpakamatay ka. Hindi i-advise ng Panginoon na, ay, magganito ka, nasaktan mo ang sarili mo, or makipag-away ka, or makigulo ka. Hindi po ganun ang Panginoon. For us, a child is born, to us, a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and Prince of Peace. Kung siya ang counselor mo, sigurado kapatid, may peace sa puso mo sa lahat ng desisyon mo. Amen. Pero kapag sa unbeliever ka magpapa-advise, sa unbeliever ka, sabi mo kasi close mo close ko maggamit ka na dati, parehas kami nagdaanan, ganon yung mga rason minsan. Parehas kami pinagdaanan, mas may experience siya. Hello? Mas may experience at makapangyarihan ang ating wonderful counselor. Amen? At kapag siya ang nag-advise, ay sigurado mapayapa ang puso mo. Confident ka sa lahat ng desisyon at gagawin mo kasi totoong advice ang manggagaling sa Panginoon. Of course, through praying, pagbasa ng salita, pakikinig ng kanyang salita, and of course, seeking the leaders, our pastors. Amen? Baka sabi natin, paano ako a-advise ng Panginoon? Espiritu siya nasa langit. Through the Word. Amen? And by using our pastors, our leaders, to give you advice. And then nagpa-advise ka, sinabi nila ang gagawin, hindi yun ang ginawa mo, pinilit mo pa rin yung alam mong tama, alam mong maganda para sa'yo, o ano ang nangyari at the end. Nagkagulo-gulo lalo. Because hindi naman sasabihin ang isang bagay na anong tawag doon? Na makakasama sa'yo. Yun nga lang minsan, dahil hindi yun ang gusto nating paraan, kaya ang tingin natin sa advice ng mga leaders or pastors, ay parang mali ka, pastor. Kasi hindi, sa lungat nun, sa lungat ng sinasabi nila, yung gusto mong mangyari. Pero sinunod mo pa rin yung gusto mong mangyari, at the end,
pinapahamak, lalong anong tawag doon, lalong lumala ang pangyayari. Hindi saka mo sasabihin, ay, oo nga pala. Maganda kung may pagsisisi, makaamiris, kas ano ngayon, ipapati na lang na, ay, hindi kasi ganito. Nandun pa rin yung katigasan ng mundo. So when we seek our wonderful counselor, the one who knows everything about you, He is the wisest. Ang wisdom ng Panginoon, hindi natin kayang maintindihan minsan. Kaya minsan salungat sa kagustuhan natin. Kasi we do not understand the wisdom that comes from God. Hindi natin hantayin mo yung maato, hantay yung sabi nilang, we can never understand sometimes His ways, yung pamamaraan niya. But it is for us, we just follow, we just obey, and then trust Him. Amen? Trust Him, kasi mas alam niya ang nakakabuti para sa atin. Amen? So yan po ang wonderful counselor. Number 6 is the King of Kings, Lord of Lords. O bakit kaya siya tinawag na Hari ng mga hari? Panginoon ng mga Panginoon. Revelations 19 verse 16. On His robe and on His thigh, He has this name written, King of Kings and Lord of Lords. He is the ruler of all. Ang hari ang nag-rule sa isang bansa, no? Pero kung ikaw ay hari, ikaw ang sinusunod ng nasyon. Pero sabi niya dyan, the King of Kings, hari ng mga hari. Ibig sabihin, kahit ilan pang hari ang meron dito sa mundong ibabaw, nag-iisa pa rin ang tunay, dakila, at pinakamataas na hari sa kanila. Amen. Amen. Yang hari ng mga hari na yan, siya lamang ang makakapagbigay ng kung paano ilid ng mga hari or mga leaders or mga presidente ang isang nasyon kung tatawag sila sa hari na ito. Lord of Lords, Panginoon ng mga Panginoon. Maraming Panginoon ang mga tao, kapatid. Maaaring ang pera nagiging Panginoon mo, pinupuri mo. Maaaring ang mga lupain mo, pinupuri mo. Ang yaman mo, ano pa ang trabaho mo or ang posisyon mo. Even your name can be your Panginoon. Pero walang mas hihigit pa dyan sa pangalan. Kaya nga tinawag na name above all names. The Lord above, or the Lord of Lords. Amen? Kahit marami tayong tinatawag na, yes, Your Honor, yes, my Lord, sinasabi nilang nagbabow down pa. Sa communist country, dun sa Cambodia, pag mag-greet bow, and then doon ko lang nalaman na may apat ba yun o 5 klase ng pagbabaw, na kapag mas bata sa'yo yung ginigreet mo dito sa baba, kapag ka-level mo, kaya sabi ko, paano mo malalaman na ka-level mo sa edad kaya yun? And then dito daw, dito ba sa baba ng baba? And then next is, dito sa baba ng ilong, may level. Kapag sa Buddha lang nila, dito. Pero kapag God, nakataas, kaya sabi ko, you also have God, and at the same time, you have Buddha. So sabi ko, so ano ang role ni Buddha kaya sa kanila? Kasi kapag babanggitin mo yung God, alam nila that there is God. But when you say Jesus, who's Jesus? Sino ang Jesus? Kaya kapag God, mataas ang ano nila. Pero pag Buddha dito, so may level of bowing. So ganun din po, Lord of Lords, siya ang pinakamataas na hari. Hari ng lahat ng hari. Panginoon ng lahat ng Panginoon ng tao. Kaya kung Panginoon mo ang sarili mo, ang pangalan mo ay may mas Panginoon pa kaysa sa'yo. At yan ay si Jesu Cristo. Amen? Light of the world. He is the source of spiritual light, mga kapatid. Light of the world, you step down into darkness. When Jesus spoke again to the people, He said, I am the light of the world. Whoever follows me
in darkness, but will have the light of life. Siya po ang source ng spiritual light natin para mailawan po yung daanan natin papunta sa kalangitan. Para mailawan po yung buhay natin at nang hindi na tayo nagsusumiksik or nananatili sa kadiliman. Kailangan natin pumunta sa liwanag na yan upang mabago yung buhay mo, mabago ang tadhana mo. Amen? Okay, and then, yung pangatlo po, these are the significant titles of Jesus. Significant titles. Ang una po dyan, o yung title na binibigay natin sa Kanya, Author and Finisher of Faith. Hebrews 12:2. Let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith, who for the joy set before Him endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Siya ang sumusulat ng iyong buhay, kaya nga author. Diba kapag nagbabasa tayo, naalala ko tuloy yung bata sa Macau, who is the author of the Bible? Sabi niya. Sino daw ang nagsulat ng Biblia? Did John wrote it? Did Paul wrote it? Sabi niya gano'n, sabi ko, sina John and Paul, ilan lang sila sa character ng Biblia. But as to who wrote the Bible as a whole, ang mga author ng iba't ibang libro na nasa loob ng Bible ay magkakaiba. They compiled it back in one and called it Bible, Holy Bible. Pero yung mga description siguro, yung translate, sabi mo, ang galing, ako rin hindi ko masagot. Tanong ko nga kay Bishop Rachel, sabi ko, tanong ko nga yung kay Bishop Rachel, Bishop, who's the author of the Bible? Kaya sabi ko, ay Lord, paano ko sagutin ito? Did Paul wrote it? Sabi niya, hindi. Paul is just one of the disciples and one of the disciples of during the time of Jesus. Hindi sasabihin niya ulit. Did John wrote it? Dami niyang tanong, yung mga libro sa Biblia, sasabihin na yata niya na sila ang nagsulat. Diba? So, yun po mga kapatid. Light of the world. Itong salita ng Diyos po. Sabi niya sa kanyang salita, Thy word is a light unto my feet and a lamp unto a light unto my path and a lamp unto my feet. Amen? Siya ang liwanag at ang tatanglaw sa ating daraanan upang hindi na tayo patuloy na lumalakad sa kadiliman o sa makasalanang buhay nating nakaraan. Amen? So yan po ang significant titles. Author. Okay, author, siya ang sumusulat ng buhay mo at siya rin ang mag-finish. Author and finisher of faith. Amen? And down at the right hand of the throne of God, yan. The author and perfecter of our faith. So, ibig sabihin sa ating pananampalataya, dahil siya ang sumusulat, alam natin na ayaw ng Panginoon na mawalan tayo ng faith sa Kanya. Mawalan tayo ng pananampalataya. Kasi, sabi niya, author, sisimulan niya, siya rin ang magtatapos. Ang role natin sumunod, manampalataya lang sa Kanya, magtiwala lang. Ayaw niyang ikaw ay mawala. Ayaw niyang ikaw ay mawalan ng pananampalataya. Amen? And number 2, bread of life. Siya ang tinapay ng buhay, John 6:35. Then Jesus declared, I am the bread of life. He who comes to me will never go hungry, and he who believes in me will never be thirsty. Kaya kailangan talaga natin siya sa ating buhay. Magugutom ka kung wala si Jesus sa iyong buhay. Mauuhaw ka. Kung wala siya sa iyong buhay? Kahit mag-fasting ka, hindi ka gugutumin. Amen? Pero, kung siya ang mawala sa iyong buhay, hindi mo siya matawag sa iyong buhay, panigurado kapatid, hindi lang kahit busog ka sa iyong physical na buhay o physical na katawan, pero yung spiritual mo, yung kaluluwa mo ay namamalnourish na, nagugutom na, nauuhaw na, hindi mo pa pinapakain,
Hindi mo pa pinapainom ng salita ng Panginoon. Saan ka pupulutin yan? Ayaw nating mapulot doon sa eternal suffering. O ayaw natin doon tayo maitapon. Ano? Ayaw kasi ang tuyot na kaluluwa. Tuyot, sabihin natin kasi, hindi kumakain, hindi pinapainom. So, tuyot talaga ang kaluluwa. Saan pupunta? Isumurod. Di ba? Isusunod, masunog, ipang sumurod. Ganon din sa mga kahoy, di ba? Kapag tuyot or tuyot na, ano na ang mangyayari? Panggatong. Amen? At ayaw natin panggatong ang kaluluwa mo at the end. Ayaw ng Panginoon na panggatong, kaya nga sabi niya dyan, the author, the perfecter, the bread of life. Siya lamang ang makapunot itikararwang. Tanging sa Kanya lamang tayo mapinuan. Sa Kanya lamang tayo mabubusog spiritually. Sa Kanya lamang tayo ma-refresh. Amen, mga kapatid? Ayan. So, bright morning star. Revelations 22:16. Bakit sinabing bright morning star? I, Jesus, have sent my angel to give you this testimony for the churches. I am the root and the offspring of David and the bright morning star. Bright na nga, morning pa, star pa. Ano ang karakter ng star? Maliwanag, ano? Ano ang attribute ng morning? May gabi ba na morning? Sa Singapore, nung nasa Singapore ako, nagulat ako, alas 7 na. Gabi pa rin ng umaga. Ay, ganito pala dito. Pero kapag, kasi ang morning naman hanggang 12 yan, di ba? O 11:59 sabihin natin. O morning is maliwanag. Nagliliwanag at sa liwanag kitang-kita ka, kapatid. Ang star nakikita mo, kahit ang nakakapalibot dyan ay madilim, pero kitang-kita mo ang liwanag ng star. Tama po ba? And bright nakikita mo. Hindi siya dim, hindi siya blurred. Kapag nagpipicture, ay punasan mo kasi blurred. Ay, i-flash mo kasi madilim. Hindi tayo makita, di ba? Ganun pag magpipicture ng mga ano. So, ganun din po sa ating buhay na spiritual. Hindi lang tayo nagniningning sa kadiliman. Hindi lang tayo magniningning dito sa mundong ibabaw. Magniningning tayo sa mga tao na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Makikita nila sa atin yung kaibahan ng nananampalataya at ng hindi nananampalataya. Yung kaibahan ng buhay na nagtitiwala sa Diyos, nagpipray sa totoong Diyos, at nag-worship sa totoong Diyos, nakikinig at nabubuhay sa salita ng Panginoon. Makikita nila yun sa iyo, kapatid. Because you are bright morning star. Kung gaano siya naging ilaw sa buhay mo, kapatid, ganun din tayo mag-iilaw sa ibang tao. Amen? At may ilaw ka. Kaya sabi mo dyan sa katabi mo, huwag kang mag-dim light. Kailangan bright light ka. Kailangan bright. Ayaw natin ng dim. Ay, anong gusto mo? Patay ang ilaw o walang naka-on ang ilaw pag matutulog ka? Sabi ng iba, ay gusto ko ng dim. Parang half-half. Half madilim, half na maliwanag. Ayaw din po ng Panginoon ng ganun na ang pananampalataya mo, half na madilim, half na maliwanag. Parang lukewarm. Ano yung sabi niya sa kanyang salita? He will speak us out from His mouth. Kung ganun po ang pananampalataya natin. Kasi si Hesus Kristo, gaano man po siya dumaan sa kadiliman ng mundo dahil sa ginawa sa Kanya. Pinagtiisan niya yun. Hindi niya hinayaan na yung buhay niya, yung mission niya, yung purpose ng buhay niya ay mahati sa dalawa, kundi nakafocus lang sa kagustuhan at kalooban ng Diyos. Ganon din po sana tayo, mga kapatid, ano? And then number 5, chief cornerstone. Yung kanta natin kanina, the rock. Chief, number 4, yung bright morning star. Number 3, bread of life. Ay, tama, sorry. 1, 2, 3, 4. O pala,
Chief cornerstone, Ephesians 2:20. Built on the foundation of the apostles and prophets with Christ Jesus Himself as the chief cornerstone. Siya yung pundasyon. Chief cornerstone ng buhay mo. Chief na nga, cornerstone pa. Ano? So talagang hindi ka makikibag. Talagang hindi ka matutumba. Kung ang chief mo, di ba sa police, sino ang sinusunod ng mga nasa ibaba? Di ba yung chief of command? Chief officer na sabi nila, yung pinakamataas ang ranggo. So yan ang pinakamataas na ranggo. Si Jesus lamang ang meron yan. Tayo ay susunod lamang sa Kanya. Pero kung siya, sa Kanya tayo susunod, hindi tayo matutumba. Amen? Maalala niyo yung Masasapano Massacre? Masasapano ba yun? O yung S24 sa Mindanao? Na, sa 24 na kung saan, 44 pa lang, maraming namatay na army or soldiers because of, misleading or instruction, pagbibigay ng instruction. Ano? Kapag ang Diyos ang magbigay o ang Panginoon ang magbigay ng instruction sa atin, hindi kailanman yan, walang mintis, magagawa at mangyayari. Kaya kung sinabi niya, turn to your left, left turn. Turn to your right, right turn. Remember yung mga ngalap? Ano ang Tagalog ng mangingisda? Diba? Nung sinabihan sila na, ilagay mo sa yung lambat, ihagis mo sa right side. Sumunod sila. And then, may nakuha silang mga fish. Paano kaya kung hindi sila sumunod at patuloy pa rin silang nandun sa gusto nilang lugar na ihagis ang lambat? So, ganun po. The chief commander of our life is no other than our Jesus. The foundation pundasyon ng ating buhay at pananampalataya. Amen? Siya lamang at sigurado kapatid, hindi po tayo matutumba, hindi po tayo matitibag bagkos, tayo pa ay lalong tumatatag. Next, Creator, number 5. Number 5, Creator, Colossians 1:16. For by Him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities, all things were created by Him and for Him. Kaya nga sinasabi natin, He is our Creator. Siya ang gumawa sa'yo kasi we are His we are crafted by Him. Ang buhay mo, amen, ay ginawa niya sa kanyang mga palad. Ang kinabukasan mo, ang future mo, ay crafted na yan on His palm because He is the Creator of our life. Siya ang gumawa sa atin na perfect. Yung katawan mo that is perfectly made by God. Amen? Kaya huwag mo sabihin, wrong na kay among po, dapat kastoy. Huwag natin sabihin gano'n, yung lips ko dapat ang ganito, yung ngipin ko dapat ganito, wrong yata kung saan nilagay yung isa kung mga gano'n, hindi po, we are perfectly made, created by God. Even the church, amen? Even the church, God is the one who created the bodies of Christ. High priest, number 6, He is our high priest. Hebrews 4:14. Therefore, since we have a great high priest who has gone through the heavens, Jesus, the Son of God, let us hold firmly to the faith we profess. Alam niyo ba na si Yesu Cristo ang nag-i-intercede sa atin sa langit? He is interceding for us here on earth. And when we pray, di ba, pag nananalangin tayo, sinasabi natin yung pangalan niya. In Jesus' name we pray. Amen. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aking samot dalangin. Amen. Amen? So we pray to God the Father through our Jesus, our priest, our high priest in heaven. Hallelujah? Huwag mong sasabihin na we are intercessors of the nations. We come together to intercede for the service
to intercede for the activity, to intercede for what is happening around the globe sa mga war, for what is happening sa pagtaas ng gasolina na magkakaroon na ng kung ano-anong susunod na problema, to intercede for the salvation of the nation. We are the ones standing in the gap. Kasi ganun din yung naging role ng Panginoon sa buhay natin at sa buhay ng Diyos. Siya ang nag-intercede sa atin, siya ang naging daan upang maibalik tayo sa Diyos natin. And number 8, Lion of Judah. He is the lion in the tribe of Judah. Then one of the elders said to me, Do not weep. See, the Lion of the tribe of Judah, the root of David, has triumphed. He is able to open the scroll and its 7 seals. Ano po ba ang karakter ng lion? Lion is the king of the jungle. Sa wild animals, lion is the king of the jungle. Siya ang hari sa jungle. So what is the character of lion? Matapang. Matapang ang Panginoon na hinarap niya ang kanyang kamatayan para sa ating lahat. Siguro, kung may isang magsasabing, ay ako po, baka uutsain natin, baka sabihin, wag yung ating ka nga. Mag-asong ka no, yung mga ganun na napakantsaw-kantsaw, gasong ka no. Diba? Pero despite sa mga ganun na maririnig ni Yesu Cristo, matapang niyang tinanggap. Amen? Remember David? Nung nilabanan niya si Goliath? Ganun kahit maliit siya. He has the boldness because he knows who he is serving. Alam niya na ang Diyos nasa kanya. Ganun din po sana tayo, na sa buhay natin araw-araw, maging matapang tayo sa hamon ng buhay. Hindi dahil ikaw yan. Hindi dahil ikaw ay anak ni De La Cruz. Diba? Dahil ikaw ay lahi ng mga ganito or ganyan. Bagkus matapang tayo dahil nasa sa atin yung kalakasan, the strength and the courage of the Lord. Amen? Kaya sa Kanya lamang, maibibigay lamang sa Kanya ang papuri at lahat-lahat. At hindi po ang sarili nating kalakasan. And number 8, true vine. John 15:1. I am the true vine and my Father is the gardener. Amen? Siya ang vine na kung saan dumaraan ang nutrients ng isang tanim. Kung walang vine, walang twig, walang branch, walang fruit. Kaya ang body of Christ, it will never be fruitful kung hindi tayo dadaan sa pag-aaral at sa katotohanan na salita ng Panginoon at sa paggawa ng mga ito. Parang katulad lang din sa sarili na personal nating buhay o sa physical nating buhay. Hindi tayo lalago, hindi tayo magiging healthy or mananourish, hindi ka mag-grow physically kung yung mga nutrients, kung hindi ka kakain at yung nutrients daraan yan sa iyong mga veins upang ma-distribute yung mga nutrients. Amen? Amen. So, Jesus is the true vine. Apart from Him, sabi pa niya dyan, we are nothing. Kapag walang vine, of course, walang branch, walang twig, wala ka. Wala tayo kung wala si Jesus Cristo, that is for sure. Without Jesus Christ, we are nothing. Without Jesus Christ who was sacrificed, who was born and been crucified for you and for us, for everyone, wala po tayo dito sa mundo. And next, Lord of Glory. He is the Lord of Glory, 1 Corinthians 2:8. None of the rulers of this age understood it, for if they had, they would not have crucified the Lord of Glory. We can never understand what is happening around. Anong sabi niya dyan? Kung hindi tayo, or kung hindi natin alam ang tungkol sa Panginoon, they would not have crucified the Lord of Glory. Kung hindi siya napako, hindi natin maiintindihan ng sangkatauhan o ng mundo ang mga pangyayaring spiritual. Kaya mahalaga rin na magbasa tayo. Amen? Basahin natin at intindihin natin ang salita ng
Panginoon. And what else? Meron pa ba? Oh, refuge. Ano ang refuge? Bakit may refuge? O tayo dito may refuge tayo. Sa Macau may refuge. Ay, sorry. Nagpasan natin. Sunod tayo sa Isaiah 25 verse 4. You have been a refuge for the poor, a refuge for the needy, in his distress, a shelter from the storm, and a shade from the heat. For the breath of the ruthless is like a storm driving against a wind. We are poor sa salita ng Panginoon. We are poor spiritually. Pero dahil sa Panginoong ito na ating tinatawag, dahil sa pangalang Jesus, dahil kay Jesus, dahil sa ating Messiah, dahil sa ating Kristo, dahil sa Son of God na ating tinatawag na dyan, we are being taken care of well. At alam natin mga kapatid, muna kapag sinabi nating refuge, well taken care ka sa lugar na yan. Ganon din po tayo sa ating Panginoon. Kapag ang buhay natin ay naka-anchor sa Kanya, you are taken care of well. Sobra-sobra po ang pag-aalaga ng Panginoon sa iyo. Lalong-lalo na sa pananampalataya mo. Kasi kumpleto siya. Wala kang hindi masabing hindi maganda sa Kanya. Amen? Ganun po mga kapatid. At huwag po natin ikahiya ang ating Diyos. Nakilala natin ang Jesus Christ na yan. O sa ating workplace ba, alam nila na Kristiyano tayo? Or bawal ba magbanggit dito ng katuruan? O sa pamilya mo ba, alam nila na ikaw ay mananampalataya at kilala mo ang Yesu Kristo? Then we have to share it to them. Ibahagi po natin ito sa kanila. And kasi sabi niya dyan mga kapatid, sa conclusion po natin, Luke 9:26, our last verse. Luke 9:26. Ang sino man, o alam natin yung siguro na, whoever is ashamed of me and the Son of God. Ang sino mang ikahiyam, ibain mo ni ako, iti panagbiag mo. Luke 9:26, sorry. Luke chapter 9, verse 26. Yan. If anyone is ashamed of me and my words, the Son of Man will be ashamed of him when he comes in his glory and in the glory of the Father and of the holy angels. Kung ikinakahiya natin ang pangalang ito sa buhay natin, kung ikinakahiya pa natin siya sa buhay natin, ay pagdating ng panahon, pagdating niya na kukunin ang kanyang mga iglesia, ang sabi niya, ikakahiya niya rin tayo sa ating Diyos in heaven. Ikakahiya niya rin tayo. Ibalik niya sa iyo na, ay, kinahiya mo naman ako. So wala na. Sa halip na makatuntong tayo doon sa kalangitan, wala na. Saan na ang papatungo? So let us not be ashamed na sabihin or ibahagi na, ay, ako ay nananampalataya. Kilala ko si Yesu Kristo sa aking buhay. Alam ko siya, kilala ko siya. Because, and let us not be ashamed, wag ba tayong mahiya na, because we are carrying His banner. We are bearing the image and likeness of Jesus Christ. Amen? At dahil hindi natin siya ikakahiya, wag naman natin siyang ipahiya. Amen? Wag natin siyang ikahiya, pero wag naman natin siyang ipahiya. What does it mean? Hindi nga tayo nahihiya na nananampalataya tayo. Pero nakakahiya sa iba, nakakahiya sa Kanya na tayo yung magiging daan or magiging anong tawag doon? Magiging stumbling block or sa halip na maging example tayo ay wala na. Na nawawala or hindi naaakay ang mga tao dahil napapahiya ang Diyos sa kagagawa natin, sa ginagawa natin, sa sinasabi natin, or even our way of life or living here on earth. Amen? So, let us continue. Sabi niya sa kanta, call upon the name of the Lord and be saved. Let us call upon His name. We can name meron pa ngayong sinasabi natin,
He is our master. He is our provider. He is our healer. He is our deliverer. Many names that we can call Him. These are, yung nasabi lang po natin dito is just few of them. Marami. Ganun po makapangyarihan ang pangalan ni Jesus. Nasabihin mo man lahat na pwede niyang gawin sa'yo ay mangyayari dahil ganun siya. He is all-powerful. Amen? That's the name above all names. Hallelujah. Maraming salamat and let's pray. Father God in heaven, we thank you so much for thy word. Thank you for your name, O Father God. Maraming salamat sa pagpapaalala muli sa amin na patuloy ka namin tawagin, patuloy namin alalahanin, O Diyos, kung sino ka, kung ano ang pagkatao mo, at kung ano yung naging role mo, O Diyos, sa buhay ng bawat isa sa amin. Lord, we thank you. We give you all the glory. In Jesus' name. Amen. Bigay ko po sa ating MC.